Binatikos ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers nitong Miyerkules ang mga lihim na taktika ng China upang mapanatili at maitatag ang permanenteng presensya ng kanilang Coast Guard o mga tauhan ng hukbong dagat sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga sasakyang militar na nakakubli bilang mga bangkang pangisda. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ayon kay Barbers, noong una raw at sa kasalukuyang panahon, kilala natin ang China na notorious sa paggawa ng mga peking produkto na itinitinda nila sa ating mga merkado. Ngayon, meron na rin daw silang fake na fishing boats, nakadisguise na fishing boats, na tinatauhan ng Chinese Coast Guard or Navy personnel at nakadeploy na sa WPS. Dagdag pa niya, ang ulat raw na ito ay lumabas nang isiwalat ng ating Defense Chief Gibo Teodoro. Ang bagay na ito matapos na siya at ang kanyang US counterpart ay nagpunta at bumisita sa Palawan kamakailan lang. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at United States Defense Secretary Lloyd Austin III ay bumiyahe sa Palawan noong Martes upang talakayin ang mga aktibidad sa kooperatiba ng depensa at mga alalahanin sa seguridad sa rehiyon. Sinabi nila sa isang joint statement na sa particular, binigyang diin raw nila ang pangangailangan para sa mas malalim na koordinasyon upang matugunan ang mga hamon sa South China Sea, kung saan ang mga legal na operasyon ng Pilipinas ay nakatagpo ng paulit-ulit na panliligalig ng People's Republic of China. Ayon naman kay Barbers na may posibilidad din na ang China ay nag-deploy ng mga tauhan ng militar nito sa Pilipinas na nagkukunwaring Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na manggagawa at nagsasagawa ng surveillance at iba pang military undertaking sa buong bansa. Noong Hunyo, natuklasan ng mga otoridad ang mga uniforme ng People's Liberation Army sa isang sinalakay na pasilidad ng ilegal na POGO sa Porac, Pampanga. Sinabi ng chairperson ng House Quad Committee na walang bago sa halatang panlilinlang na taktika ng China, kabilang ang self-drawn-out nitong 9-dash line at ngayon ay 11-dash line na, ayon sa United Convention on the Law of Seas, UNCLOS, na ito ay walang batayan sa batas at walang legal na epekto. Pahayag pa ni Barbers, sinusubukan din ng China na tumutol, makialam, manakot at pigilan ang Pilipinas na magpatibay at magpatupad ng mga batas at patakaran sa mga maritime zone ng bansa. Idinagdag din niya na ang 135 member state ng UNCLOS sa isang arbitral na desisyon ay itinaguyod din ang mga karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa 200 miles exclusive economic zone nito. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.